habang ginugulo ito ng mga mastermind, sila'y nakakawala. Isipin niyo po, no? Kung unang araw na sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, tinignan na kaagad kung ano yung ghost. Kinasuhan na kaagad yung 3, 4, 5 kontraktor na siguradong may ghost. Hindi na nagkaroon ng circus. Hindi na nakabuelo na kung ano-ano ang sinasabi ng ibang mga witness. Ano ba in-expect natin? Pag yung ngang 1 milyon ninakaw, gagastos yun para hindi mahuli. Yung tens of billions, maybe hundreds of billions ang ninakaw, guguluhin talaga nila to. Bago siya maging ombudsman, naniniwala ako gusto niya ng tunay ng pagbabago. Marami akong issues na hindi agree sa kanya, but I see his sincerity na gusto niyang parusahan ang dapat parusahan. Unfortunately, parang naging circus nga, palakasan ng palakpak. And we know that there are certain people who are against Joel, who are against the minority. So, habang ginugulo ito ng mga mastermind, sila'y nakakawala. Isipin niyo po, no? Kung unang araw na sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, tinignan na kaagad kung ano yung ghost. Kinasuhan na kaagad yung 3, 4, 5 kontraktor na siguradong may ghost. Hindi na nagkaroon ng circus. Hindi na nakabuelo na kung ano-ano ang sinasabi ng ibang mga witness. Ano ba in-expect natin? Pag yung ngang 1 milyon ninakaw, gagastos yun para hindi mahuli. Yung tens of billions, maybe hundreds of billions ang ninakaw, guguluhin talaga nila to. So, ako, tinawagan ko si Senator Joel kanina, sabi ko, brother, ito ay blessing, ito ay opportunity. Bakit? Kasi klarong-klaro to May order na tanggalin ka, na reverse, na dismiss yung kaso, very clear, wala kang pending na kaso sa ombudsman. So, ako tingin ko talaga mali ang naibigay kay Ombudsman Remulla. And I hope he will clarify that. And this is not an issue just for the minority. Kung nangyari to kay Risa Hontiveros o nangyari to kay Ping Lacson, kahit nasa minority ako, tatayuan ko to Bakit? May systematic na attack sa Senate, Di ko sinasabing santo ang mga senador. Kahit po sa mga santo, may Judas. Di ba? Sa apostles, may Judas. Hindi pinagtakpan ng ibang apostles si Judas. So wala kaming pagtatakman sa Senado. But we all know, di ba na may People's Initiative, gustong buwagin sana ang Senado. We all know na habang ginagawa tong People's Initiative, binubuo pala tong scam na to nasa, hindi lang sa flood control. Paisa-isa lumalabas, di ba? Na may pondo pala sa LTO. May pondo pala si SILG mismo na birthday ngayon. Binabati din natin siya happy birthday. Ano sinabi niya? And I thank him for that. Sinabi niya may 500 million na intelligence fund na nilagay sa kanya na si Mr. Zaldico daw naglagay. Di ba? So, eyes on the ball tayo. Ang liligawin tayo ng mga mastermind. Di ba? Kasi nga, big news. Philippine senator, ganito. Another senator, ganito. Congressman, ganito. Ganyan. Nadidistract tayo napapainan tayo ng gusto. Diba? That's why I welcome ang pagbalik ni Senator Lacson. Pero dalawa lang hinihingi namin. Klarong direction, papunta ba tayo sa mastermind o lahat na lang ng ituro, 'di ba? Lahat na lang ng at saka yun nga, bakit pagka opposition insertion, pag administrasyon amendment. Pag opposition credible yung witness. Pag administrasyon hindi credible, the same witness. So napaglalaruan tayo and I'm fed up with being played around with, di ba? Hindi ako tumanda sa public service at sa politika para paglaruan ng mga korap. So sana magkaroon ng opposition administration na pag-uusap on how to address this corruption issue. Sa maraming bansa na nayuyugyug ng matinding krisis, nagkakaroon po yan ng mixed na cabinet or coalition government. Hindi kami humihingi ng pwesto sa kabinete. Ang hinihingi natin, maging patas. So halimbawa, representative ng opposition sa ICI. Sa lahat ng independent commission na ginawa ni Ferdinand Marcos Sr., meron parating pwede i-recommend ang opposition.
So, yun lang po sa akin. Marami tayong pwedeng pag-usapan na suggestions. Hindi lahat ng suggestion namin ay perfect. Hindi lahat ng suggestion nila ay perfect. Pero dapat ito, administrasyon, oposisyon, nagkakaisa na yung mastermind ay makasuhan, makulong, ang pera mabalik at mabago yung sistema. Pero mukhang hindi yun ang direksyon eh. Mukhang ang direksyon, medyo walisin ng mga oposisyon. So, sana hindi yun ang official na direction. Sir, Yes. hindi ba siya political harassment sa inyo in part of the opposition? Let's see, after Ombudsman Remulla sees the documents na pre-provide na rin, yung iba doon, sa inyo sa media na mismo, lumabas, yung iba kay Senator Joel, di ba? So sa akin, right now, benefit of the doubt, nagkamali lang. Right now. Pero yun nga, makikita nyo tuloy ngayon, in context ng flood control, na talagang yung iba sa amin ay target talaga. Pero sir, ano pa umaatake sa inyo? Sorry? Sino ang umaatake sa inyo? Sa Senado? But many, but definitely the mastermind. Can you Hindi ba name the mastermind? we've named it many times, and of course lumalabas ngayon sa hearing hanggang kay Mr. Zaldico. But wala naman, kayo ba naniniwala kayo hanggang dun lang yon? I don't think there's one mastermind. I think it is a group of people who came together, maybe stumbling into it. Yung latest ko narinig is that nalulun sa sugal sila Bryce at kailangan nila ng pera, so wala naman sa usapan Ghost, napunta sa Ghost, nagustuhan nila, natuto, in-export din nila sa ibang district engineer. That can be true or not, but until now, I have not heard from the DPWH, from the ICI, DOJ, or Ombudsman, a working theory. Napaka-importante sa kahit anong investigasyon ng krimen, ano yung kwento, ano yung narrative, ano yung working theory. Kasi doon mo makikita yung motibo, di ba? And obviously, we have some people in our minds, but we'd rather the evidence speak for it. Hindi ako naniniwala doon sa mag-name ka muna to follow yung ebidensya. Doon ako sa lumabas muna yung ebidensya, tapos alam na natin kung sino. Diba? So all throughout, yung kay President Erap, kay President GMA, yung yung mga investigasyon in the past, diba? Nauna muna yung ebidensya, saka kami nagsalita. So yun lang pakiusap namin na ituloy-tuloy natin yung investigasyon na to, pero huwag tayo pahit na ma-distract. Kaya kung sana pending yung kaso at saka dapat siyang alisin, di kahit member siya ng minority, kahit sino man siya, di ba? Kahit Senate President siya. Pero ngayon na nakita nating maling-mali, sana tayuan ng buong Senado at sana nga nagkamali lang and medyo ni Ombudsman Boy yung nagbigay sa kanya noon. Sir, anong advice yung kay Senate President kayong ipapareceive daw sa Senate yung particular na inilabas ni Secretary? It's not for me to advise the Senate President, di ba? But yun ang difference ng minority leader at saka ng Senate President. The Senate President is not only the father of the majority. Siya din ang tatay ng buong Senado. Di ba? So pagka ang Senado na inaatake o kahit membro ng minority, kahit independent pero foul, mali, ang mabubugbog yung institusyon, tandaan nyo, 24 lang kami. So napakadali na maglabas ang ombudsman ng para sa 8-9 and then gibain ang Senado. But I'm not ready to say that intentional to sa part ni Ombudsman Remulla. Ako'y naniniwala, mali yung Remember, saan ba nag-umpisa to? Isa lang, kay dating Secretary Leila de Lima, na sa kagustuhan niya ipakita na patas siya, hindi lang kalaban ng Aquino administrasyon ang kinasuhan din si Joel Villanueva kahit na walang pruweba, walang ebidensya at kahit mali. Kahit sa confirmation hearing niya, inadmit niya na kulang na ang pirma, ang letterhead buhay party list. Ang pirma, hindi pirma ni Joel, tinuloy pa rin niya. Di ba? So, yun, Ombudsman Remulla does not deserve advisors like Leila de Lima kasi mapapahamak ka lang. Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. Sir, i-release nyo rin po ito bukas since I'm waiting what his response after he reviewed this, di ba? There are some debates for me that are worth it. There are some debates na it's just a show, di ba?
So sa akin, whether harapin siya o hindi sa budget, it's a matter of what's right or wrong. Assuming he wants to reverse that, may proseso yan. Kung gusto niya i-revive, may batas yan, may proseso. Pero hindi naman pwedeng biglang susulat ka at sabihin mo yung mas maagang desisyon na re-reverse na later on ang masusunod. Di ba? Hindi naman pwede yun. Sir, Malinaw yun. Walang due process nun. Martial law na tayo nun. Sir, kautulang ni Remulla pero palpak na agad yung informasyon yata at yung denial. It happens, and as I said, let's give him time to review it. Malinaw naman yung mga dokumento. So I'm looking at the bigger picture. The news here for me is not the mistake, but rather, is it an unwitting, kasi pwedeng wittingly or unwittingly yung atake sa Senado eh. Unwittingly na yung ibig sabihin, hindi mo sinasadya, hindi mo alam atake. Kasi finid ka ng mali. Wittingly means talagang nag-target ka. And I don't believe Ombudsman Remulla will do that. I think his heart is in the right place, pero napakaraming boses. Remember, no? Bawat distrito na may project ang 15 contractor na to, nagtuturuan na yan. Kasi may politika dyan eh. May naglalaban na mayor dyan, may naglalaban na governor dyan, may naglalaban na congressman dyan. Diba? Sa national, ganun din. Bawat gawin ng pink, galit DDS, galit yung Marcos, galit. So, iba-iba na kampihan ngayon. But yun nga ang point ko po, di ba? When does politics give way? First, bansa na natin tinatamaan eh. Mga Pilipino, pag nagta-travel, kinakansyawan na, nakorap kayo eh. Bilangin nyo ha, duda ko walang 10,000 taong involved dito eh. Sama mo na lahat ng DPWH, sama mo na buong kongreso, sama mo na ilang kabinete. Baka 3,000, 5,000 ang pinag-uusapan sa corruption. 110 million Filipinos tayo. Deserving ba na sa ibang bansa at tawagin buong Pilipinas, buong Pilipino na corrupt? Kaya nga ini-expose eh, di ba? Sa atin, sa local, naiintindihan natin yan. Naiintindihan natin na hinahabol natin corrupt. Pero sa abroad, hindi eh. Kasi nga, it's being handled like a circus. No? Even in the Senate. That's why, lagyan natin ng konting ayos. Di ba? Let's not think that we can do anything and bahala na yung consequences. Lahat ng action natin may consequences. Pwede ako magwala dito ngayon. Pwedeng kung ano-ano sabihin ko. Pwedeng ilabas ko kung sino tingin ko mga mastermind. It won't be helpful if it's just part of the circus. So, sir, yung just to ano po? confirm lang po, gusto niyo po na yung Miss Price, meron ding opposition na kasama mismo. We have to find a way na mas mabilis ang investigasyon, mas mabilis yung pagkaso, at hindi tayo ma-distract. So, kung kinasuhan ka agad, si Alcantara, si Yusek, si Bryce, si JP, etc. Kinasuhan ka agad kasi ghost eh. Ano pang hahanapin mo? Ghost. Tapos nakapag apidapit yan one time, malinaw. Eh ngayon tuwing hearing, pabago-bago eh. 'Di ba? So, ang problema sa ICI, sila mismo nagsabi, kulang kami sa power. Pero pati sila napagbibintangan na anong direksyon nyo. At kasi, sino ba nagbibigay sa kanya ng dokumento? Aside from yung mga gumawa nito, DOJ, DPWH, Office of the Ombudsman. Di ba? So, wala rin tayong tagabantay doon. What's your comment po na ita-live na yung meeting sa ICI? Very good. Thank you ICI na nakinig kayo. 'Di ba? And thank you na kayo mismo nagsasabing you need more powers. But sa akin din, let us bulletproof them in terms of yung faith ng tao. And the way to bulletproof, magsama ng ilang religious leaders, magsama ng isang oposisyon, then make them independent. Sa US, pag independent prosecutor ka, ang pera mo at gagawin mo, independent ka talaga. Hindi depende yan sa administrasyon. So there's much more we can do. In fact, ang bill na yan kay Senator Soto, kay SP, yung na-legislate yung ICI. But definitely it has to be faster and kailangan bullseye, kailangan focus tayo. Dapat ba sir may contempt power na yung ICI? No doubt. No doubt. Isipin mo ang Senado mag-hearing, walang contempt power. Di walang pumansin. Buti na lang sa galit ng tao, sumusunod sa ICI. Ang problema nga, nililigaw. Ako, it's clear to me na ang Oplan lahat ngayon, Oplan, nung una, Oplan ligaw. Nililigawan yung mga witness na wag kumanta, wag ganyan. Ngayon, ang Oplan na, iligaw. Iligaw kung outside kung sino yung mga most guilty dito.
Sen, si former Senator Trillanes nag-file ng plunder case against Senator Bongo and former President Duterte. Your opinion on that, Sen? Yeah. You know my opinion about the different people, etc. People who lie can tell the truth. People who tell the truth can lie. So the document and the evidence will speak for itself. I'm confident Bongo can defend himself. Diba? So yun ang proseso. So if anyone has anything against anyone, i-file nyo. Diba? Yun ang tamang proseso. Pero yun nga, sinasabi ko, whether witnesses dito ligawan, nililigaw, that's really happening now. And sa galit ng tao kasi, sa galit, di ba, all of us wants to please the people. But we have to think a little bit long term. Leaders tayo, hindi tayo followers. Hindi pwedeng galit ang tao o gawa tayo ng paraan na hindi na sila galit. Hindi. Address the issue. And what's the issue? Dalawa lang. Ikulong ang mga guilty, soli pera, pero pangalawa, tunay na reforma. So, sang-ayon ako dun sa nagsasabing yung 600 plus billion ng DPWH, bawasan ng at least 10%. Kasi kung the same amount na gumawa dati, di pag binid mo, nandun pa rin yung kickback. Pero sinabi naman ng DPWH, nire-review nila ngayon. Sana, bago yung final, yung 625 na yon, at least by 10 to 15%, bawasan, ilipat sa mas magagandang project. Pero do you believe, Sen, na yung Bongo, part yun sa tinawag nyo na systematic na panira sa minority? You know why I don't want to go into Bongo, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, everyone, no? The Tulfos, may tumitira din. Villar, may tumitira din. Kay Ping, di ba? May lumabas na picture kay Senator Ping with the Discayas. I don't want to attack or defend any of the senators because they can do that themselves. Sa akin lang, dinidistract ba tayo? So kung isa dun sa mga nabanggit ko o isang senador ang mastermind, by all means, itodo na natin. Pero kung hindi sila mastermind, there should be a better way to deal with their malfeasance or misfeasance if there's any. Diba? Pero yung nangyayari na public circus, walang natatawa eh. Naaliw tayo, pinapanood natin, but it's not helping the country. I'm concerned talaga sa takbo natin. Alam mo yung ganito kalaking tama, hindi agad-agad. Sa stock market, baka medyo agad-agad, pero sa fundamentals, sa foundation ng ating ekonomiya, may tama to ha. Pati kung ano turing nila sa OFWs natin, may tama to. Okay, Thank thank you. you. Thank you, guys. Thank you.